Parang personalan na, naghamon na between Secretary John Vic Remulla ng DILG, Cabinet Secretary ni Pangulong Marcos, at si Congressman Pulong Duterte, anak ng dating Pangulo. Pakinggan niyo itong balitang ito. Dito sa issue ho ng warrant of arrest di umano ni Senador Bongo. Diyan nag-umpisa yung palitang yan ng mga paliwanag ng dalawang ito. Hamunan. Si the 1st District Congressman Pulong Duterte, si DILG Secretary John Vic Remulla, nakapwa sila sumailalim sa hair follicle drug tests. Ginawa ni Congressman Pulong ang hamon matapos siyang sabihan na high at sabog ni Secretary John Vic hinggil sa pahayag ng kongresista na mayroon na umanong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Sa kanyang Facebook posts, hinamon ni Congressman Pulong si Secretary John Vic at sinabing isama na rin niya ang boss nito, maging ang asawa at anak nito. Wala pang sagot. Matindi ha. Pag sabing boss niya, sino ba ang boss ni Secretary Remulla? Si Pangulong Marcos. Pati daw asawa at anak. Matindi yung mga pinakakawalan ngayon ni Pulong Duterte ha. Siya ho yung may sabi na meron daw warrant of arrest na laban kay Senator Bongo. Galing sa ICC. Sabi naman ni Remulla, wala silang nakikita at wala silang kopya niyan. Baka daw high lang. Hindi niya ginamit yung bangag. Sabi niya baka high lang daw. O yan. Kaya ngayon naghamon na. Sige, magpa-drug test kayo parehas. Ganyan na ho yung level ngayon ng banatan. Between Marcos administration, Marcos official, at Duterte camp. Pamilyang Duterte. Malalim na ang sugat. Hindi lang politika ito. May galit, may paghihiganti, at punong-puno ng mga medyo mababa ng level kasi ng usapan. Baka tumahantong sa ganyan. Di ba dapat ang nasa gobyerno ka man o nasa oposisyon pero kay government official pa rin? Kasi si Pulong Duterte at mga oposisyon na nasa gobyerno, pinapasweldo pa rin ng taong bayan. Di ba dapat inyong pahalagahan na yung sweldong tinatanggap nyo, sarap ng buhay nyo, nasa gobyerno at oposisyon, dapat binibigyan nyo ng mataas na respeto at consideration yung mamamayang Pilipino nagpapasweldo. Na dapat issue lang, walang personalan. Dapat maging constructive criticism lang, dapat tumutulong pa rin sa kabutihan ng lahat. Hindi naman pwedeng dahil nasa oposisyon kayo, lahat na lang negative. Kung gano'n, dapat siguro hindi naman siguro pwedeng huwag pasweldohin ng gobyerno yung mga elected official pero nasa oposisyon. Hindi naman pwedeng gano'n. Yun ang mahalaga yung paglilingkod sa taong bayan. Dahil yun ang gumagastos sa inyo. Diba? Kaya ko sinasabi ito kasi hindi naman yung pwedeng i-deny yan. Hindi yung pwedeng i-deny na kayo pinapasweldo ng gobyerno dahil totoo yan, 1,000%. Pag mayroong nasa gobyerno, sinabing hindi siya pinapasweldo ng gobyerno, abay sira ulo yan. Saka kumukuha ng sweldo kung hindi sa gobyerno, kung hindi sa taong bayan, di ba? Yun po yan. So, dapat pahalagahan yun bago yung mga personal na issue. Huwag sanang ibaba ang level ng usapan na hindi makakatulong sa bayan dahil pagod na po ang mamamayan sa away. Kahit ako, ayaw ko na rin sanang ibalita yung ganyan. Kaya lang, ginagawa nyo Kaya tayo naman yung nagbabalita at nagbibigay lang ng opinion, interpretation sa inyong mga galaw. At lagi kong pinapalaala, unahin nyo ang bayan bago ang sarili. Huwag personalin, huwag higanti ang dating, huwag mga galit ang pairalin. Kasi pag yan ang pinairal, makakalimutan talaga ninyo yung malaking perang ginagastos ng bawat Pilipino para sa inyong mga allowance at sweldo. Ganon po yun Madalit sabit, sa totoo lang, real talk lang ito, anuman ang inyong paniniwalang pampolitika, anuman ang inyong ginagawa, basta kayo ay nasa gobyerno, oposisyon man kayo, o kapanalig ng gobyerno, yan po ay gastos at galing sa bulsa at pinaghirapan ng mga manggagawa, ng mga lahat ng Pilipino, including OFW, dahil sila yung malaki ang remittance na pinapadala rito, ginagastos ng kanilang mga pamilya. Lahat ng gastusin nila at lahat ng bayarin may buwis. At yung buwis na yan ang ginagastos
ng gobyerno, kasama yung inyong mga allowance, sweldo, at iba pa. Yun po yun eh. Kaya napakahalaga nun, at tila yung iba ho, hindi na iniisip yan. Ang feeling nila, nasa opposition sila, sige-sige lang. Di ba? Yan ho yung masaklap. So, again, for information, for education lang po ito. Walang personalan. Sana po magbago na kayo. Magbago na sila. Okay? Kung merong warrant of arrest, ipatupad. Kung wala naman, ay di wala. Pero yung maghamonan pa ng ganyan, drug test, anong ibig sabihin yan? Mga mukhang adik ba kayo? Tapos dadamay pa yung ibang hindi naman, wala namang kinalaman. Hindi ba? Kasi ito si Remulla, lagi siyang naninindigan. Pag wala akong kopya at walang order galing sa korte na nakakarating sa kanyang opisina, hindi siya naniniwala sa mga warrant of arrest. Di ba yung kay Bato? Hanggang sa huli, hindi ayaw niya maniwala. Pero nung magsalita ng ICC at ipinakita na yung arrest order laban kay Bato, doon naniwala si Remulla at PNP. Ngayon, wala namang sinasabi ang NBI. Wala rin sinasabi ang DOJ. Wala rin sinasabi ang police at saka DILG. Saan kaya nakuha yun ni Pulong? Baka doon nakuha ni Pulong sa Dahig kasi nagbibiyahe siya ron dahil nandun ang kanyang ama. Baka doon niya nakuha. Advance yan. Dapat tumigil ng kopya kung meron niya. Kasi kawawa naman si Senador Bongo. Alam mo, kakababa ng moral yun. Trabaho ng trabaho si Bongo tapos yung pala merong arrest order. Kung totoo kung wala naman, huwag naman, di ba? Ganun lang yun eh. Basta walang court order, hindi pwedeng hulihin. Kung walang black and white, huwag nang pag-usapan kasi nakakababa ng moral yan doon sa tao na nasasangkot. Lalo na nga si Senador ko. Di ba? Ganun yun eh. Kung meron naman, ay di patupad. Di ba? Yun lang yun. So, hindi naman tayo nakikialam. Kaya lang ho, bilang Pilipino at mamamahayag, hindi natin pwedeng palampasin itong ganitong klase na ipinapalaala natin ginagawa nila hindi na tama. Ginagawa nila hindi nakakatulong sa bayan. So, for information, for education lang po yung ating topic. Walang personalan. Kaya lagi, please like, share, subscribe, and follow. Maraming nanonood pero hindi ho sila nag-subscribe eh. Huwag niyong kalimutan itong aking mga channel sa YouTube, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Nasa Facebook page din po na yan, nakin yan. Wala na hong iba. Pag mayroong nang gagamit yan, iiwas kayo. Pag may nanghihingi ng gamit ng pangalan ko, picture ko, tapos nanghihingi ng something, nanghihingi ng kung ano mga pabor, hindi ako yan. Fake yan. Kasi may prinsipyo tayo. Issue lang. Hindi natin gagamitin sa ibang bagay at kalukuhan ang ating mga channel. Mabuhay ang lahat ng mga followers, subscribers at viewers. Mga Pilipino sa buong mundo. Okay? Dahil tayo ay lahat Pilipino. Kayo man ay nasa oposisyon o administration, huwag niyong kalimutan, Pilipino kayo, Pilipino tayo. Di ba? Kasi pag nakalimutan niyo yan, nagiging personal ang galawan.